ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Okay, so atong sugdan ang adult catechism karong adlaw tali ni Jared Almajora og ni John Bernard. Okay, so before tayo magsimula, manalangin muna tayo sa ating Panginoon. Magbisaya lang wala ko. Okay, sa kasamahan sa Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ginoo, ipadala karon imong balang espiritu kay wala kami mahimo kung wala mag-uban kanamo ang espiritu sa kamatuoran. Ipadala karon og aron maghatag kanamo panalangin. Labi na sa mo ang igsuon karon nga imong ipadala dinhi. Siya ang ingon nimo diha sa John 10:16. Nga doon ako'y mga karniro nga wala nining turila nga tuwa sa laing turil nga din imong pagkakuhaon aron mahiusa diha sa usa lamang ka panon ubos sa usa ka mga balantay. Si Jared Almajora og si John kinintanan Ginoo among giampo og gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Okay, sa lahat na nanonood ngayon sa ating live video coverage sa atong Facebook page o sa YouTube channel, punto por punto, o sa ating channel Kayon Sabay Kamatuoran. Magandang araw sa inyong lahat. So mayroon tayong tatalakayin ngayon patungkol ito sa mga doktrina at mga practices sa ating simbahang Katoliko nga hindi nila naunawaan kaya lumipat sila sa ibang sikta dahil sila ay na-brainwash kaysa kanila. Ito si Jared at si John ay kaharap ko ngayon at kasama ko ngayon si Bro Jando Alabado, ang debater na parang nakaakay sa isang kalag, no? Si Bro Jared na nakapag-remind sa kanya sa katotohanan na ito pala ang simbahang Katoliko, ang tunay na iglesia, tatag ng ating Panginoong Hesukristo. So ang ating tema, Bro Jared, patungkol ito sa mga Diyos-Diyosan. So aking ipaalam sa inyong dalawa kung ano ang kaibahan sa Diyos-Diyosan at saka banal na mga larawan ng mga santo. Kasi ang ating mga kaibigan ay para sa kanila, general, lahat ng mga larawan nandyan mababasa sa Biblia ay mga Diyos-Diyosan para sa kanila. Pero sa atin, dalawa ang ating pananaw dyan. Mayroong larawan sa mga Diyos-Diyosan at mayroong larawan sa mga banal. Dapat malinawagan kayo sa paksa na ito. So mayroon lang akong ipahibalo sa inyo na ipaalam sa inyo na mayroong 8 talata na gagamitin sa ating mga kaibigan. Sa iyong tainga, palagi ito narinig sa mga pastor ninyo, sa ministro ninyo. Ano ba itong unang talata na gamitin nila? Yung unang talata na gamitin nila, yun din ang ating gagamitin. Tatalakayin. Diba? Anong talata? Alam na ninyo. Dahil mahilig sila sa mga talata na mayroong Diyos-Diyosan. Basahin natin, Brother Jando, dyan sa Exodo Kapitulo 20, verse 3 to 5. Dan dito tayo magsimula. Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Huwag ninyo itong paglilingkuran o sasambahin
Dahil ako ang Panginoon ng inyong Diyos ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Pinaparusahan ko ang mga nagkasala sa akin, pati na ang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon na mga napupuot sa akin. Ayan, anong nabasa natin? Ano ang hindi ipahintulot sa ating Panginoon? Sa kanyang utos, sa unang utos, huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan. Ano ba itong Diyos-Diyosan? Sino ba ang unang nagbanggit sa termino na Diyos-Diyosan? Sino? Ang mga ang mga ibang sikta at yung mga pagano, wala sa kanilang isip 'yun. Wala sa kanilang isip. Alam niyo, kapatid, para sa kanila, yung mga larawan nila, hindi Diyos-Diyosan. Diyos yun. Sino bang nagsabi na Diyos-Diyosan yan? Sino? Sa panahon ni Moses, sinabi niya, dyan sa utos na yan. Dahil ang katauhan sa Diyos doon sa Egypto ay nagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Di ba? So mayroong utos para maghinto sila sa pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Yan ang nangyayari. Bago ito dumating yung utos, nandyan na ang ginawa nila. Bakit? Huwag kayo magsamba ng Diyos-Diyosan dahil nagsamba na sila noon. So yun ang paliwanag ko. Ano ang hindi ipahintulot sa ating Panginoon? Ang mga Diyos-Diyosan. Sinabi ba dyan na huwag kayong gawa ng larawan ng mga santo? Wala, di ba? So mahilig talaga sila sa mga Diyos-Diyosan. At para sa kanila, general ito. Absoluto talaga na lahat ng mga larawan bawal. Yun ang mga turo ng mga pastor. Ngayon, so patuloy tayo mga kaibigan. Tiningnan nila yung lahat ng mga larawan ng ating simbahan Katoliko. Kasi mayroon talagang, parang ang Katoliko talaga ang nakabatay dyan sa mga teksto, talata dyan. Ano yan? Dito, basahin nyo Deuteronomy. Ang Katoliko doon pinagbabatayan. Oh, yan. Gagamitin nila yung Deuteronomio 4, verse 16. So, basahin natin para maunawaan natin, bro. Na hindi ninyo dudungisan ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng paggawa ng anumang anyo o imahe ng Diyos-Diyosan, lalaki man o babae. Oh, di ba? Sa tingin nila, parang ang Katoliko talaga, parang yun ang yung kayo mga Katoliko, mayroon kayong mga larawan, no? Mayroong babae, mayroon ding lalaki. Oh, tingnan nyo. Oh, marami dito sa ating dingding. Oh. Ngayon, dito, hindi ninyo dudungisan ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng paggawa ng anumang anyo, imahin ng Diyos-Diyosan, lalaki man o babae. Parang ang Katoliko talaga ang ang sentro sa teksto. Pero hindi ano sinabi? Ano to? Diyosan. Dapat tingnan niyo kung ano ang hindi. Diyosan, hindi ay yung mga santo, larawan ng mga santo. Kang Mama Mary, kang Jesus, at kang San Miguel Arcangel. Hindi yan. Parang nagbibintang lang sila sa atin, mga kapatid, no? Oh. Isaiah chapter 46, verse 6 to 7. Basahin natin, bro, Jando. Isaiah 46, 6 to 7. Oh. Ang ibang mga tao ay naglalabas ng kanilang ginto o pilak at inuupahan nila ang platero para yun ay gawing rebulto at pagkatapos ay kanilang luluhuran at sasambahin. Pinapasan nila ito at inilalagay sa kanyang lalagyan at nananatili ito roon dahil hindi naman ito makakilos. Kung may manalalangin sa kanya, hindi siya makakasagot at hindi makakatulong sa panahon ng kaguluhan. Oh, narinig ninyo yung binasa natin? Parang ang Katoliko talaga, yung mga galaw natin. Anong nangyari sa Katoliko?
Ang sabi ng mga pastor, niluluhuran nila. Tingnan niyo ang mga galaw ng mga Katoliko. Papasalin nila. I-procession. Luluhod sila sa harapan ng larawan. Yun ang sabihin nila. Dahil nakita nila ang galaw sa mga Katoliko, parang nakabatay dyan sa talatang ito. Di ba? Pag gagamitin ito na teksto para sa mga inusinting mga Katoliko, ano mangyari? Maakay. Susunod sa kanila. At yun, sama sa inyo na naakay kayo dahil hindi niyo alam ang turo ng ating simbahang Katoliko. Gagamitin din nila ang Salmo 115. Paborito nila ito. Awit. Awit. Sa Tagalog, awit, no? Awit 115, versikulo 4. Ngunit ang kanilang mga Diyos ay yari sa pilak at ginto, nagawa lang ng tao. May bibig sila, ngunit hindi nakakapagsalita. May mga mata, ngunit hindi nakakakita. Tama. May mga tenga, ngunit hindi nakakarinig. May ilong, ngunit hindi nakakaamoy. May mga kamay, ngunit hindi nakakahawak. May mga paa, ngunit hindi nakakalakal. At kahit munting tinig ay wala kang marinig. Ang mga gumawa ng mga Diyos-Diyosan at nagtiwala rito ay matutulad sa mga ito. Yan. Tingnan nyo. Tingnan nyo ang mga larawan nyo. May mga bibig, hindi makasulti. Hindi makapagsalita. Hindi makapagsalita. Mayroong tainga, hindi makarinig, no? Mayroon ding mga paa, hindi makagalaw. Kayo yan. Di ba? Yun, ito ang gagamitin nila mga kaibigan. Ano ba ang iniisip ng mga Katoliko dyan? Para sa pananaw ng mga pastor. Sinabi, mayroong reminder si San Pablo dyan. Mayroong reminder siya doon sa Gawa, no? Gawa 17:29. Gawa 17:29. Mayroong reminder dyan, ha? Dahil tayo nga ay mga anak ng Diyos, huwag nating isipin na ang Diyos ay katulad ng Diyos-Diyosang ginto. Pilak o bato na pawang imbento ng isip at kamay ng tao. Yan. Ito ang sinabi, huwag niyong isipin na ang Diyos parang ginto, parang bato. Para tayo, anong pag-iisip natin sa mga larawan ng mga santo? Ito ba ay iniisip na natin na sila ay mga Diyos? Hindi. Bakit sinabi dyan ni San Pablo na huwag nating isipin? Bakit? Dahil ang iniisip nila sa mga larawan, Diyos na. Diyos na ang larawan para sa kanila, dahil iniisip nila na ito na ang tunay na Diyos. Pero tayo mga Katoliko, ano kaya ang paningin natin sa mga larawan? Yung mga Katolikong hindi pa wala pang alam ng mga Katoliko, ano kaya ang paningin nila ano kaya ang iniisip nila? Masagot natin mga kaibigan kung ano ang ating pananaw dyan. Okay. Sa Roma 1, chapter 1, verse 21 to 23 to 25 bro dyan do. At kahit alam nilang may Diyos, hindi nila siya pinarangalan o pinasalamatan man. Sa halip, ibinaling nila ang kanilang pag-iisip sa mga bagay na walang kabuluhan. Kaya napuno ng kadiliman ang mga hangal nilang pag-iisip. Nagmamarunong sila, pero lumilitaw na sila'y mga mangmang. Sapagkat ipinagpalit nila ang dakila at walang kamatayang Diyos sa mga Diyos-Diyosang anyong tao na may kamatayan. Mga ibon, mga hayop na may 4 na paa, at mga hayop na nagsisigapang. Yan ang kanilang mga Diyos-Diyosan. So ang ilang pag-iisip ay yun na ang mga Diyos para sa kanila.
luluhod sila at sasabihin nila na ikaw ang aking Panginoon. Isaiah 44:17. Isaiah 44:17. At ang ibang peraso ay ginagawa Okay. niyang ribulto at sa ribultong ito nananalangin siya ng ganito, iligtas mo ako Oh. sapagkat ikaw ang aking Diyos. Ano sabi? Sapagkat ikaw ang aking Diyos, iligtas mo ako. Nagsasalita siya, naghingi siya ng tulong Sa mismong ribulto. sa mismong ribulto, larawan. Di ba? Ikaw mao ang akong Diyos. Wala sa isipan nila na ang Diyos nila nandun sa langit. Wala. Wala. Iba talaga tayo. Tayong mga Katoliko, iba ang ating paningin dyan dahil hindi ito Diyos-Diyosan. So, ngayon, ito lang ang mga paborito na teksto na gagamitin nila na makapag-brainwash sa mga Katolikong walang alam. Sagutin natin ito. Ito bang mga teksto ay tama o mali? Para sa iyo. Yung ginamit nila, tamang mga teksto o mali? Tama. Tama ito para sa mga Diyos-Diyosan. Tama ito. Nga, ang ating yung mga propeta, nag-remind sa kanila na huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kanang Diyos-Diyosan, termino ka na sa mga alagad ng Diyos. Dahil, hindi natin iniisip na sila ang Diyos. Dahil, hindi natin iniisip na sila ang Diyos, para sa ating mga Katoliko, Diyos-Diyosan sila. Pero para sa mga pagano, hindi ito Diyos-Diyosan. Sila ay mga Diyos. Diyos. Naintindihan nyo? Ang terminong Diyos-Diyosan yan, termino ka na sa mga alagad ng Diyos, nga nakakilala na yung mga larawan na yan, mga Diyos-Diyosan. Hindi tunay na Diyos. Okay. So yan. Marami tayong mga tema ngayon na tatalakayin. Sagutin natin, mga kaibigan. Ito mga itsura ng mga Diyos-Diyosan, brother. Ayan, yung mga Edgar. Diyos-Diyosan. Ito, mga itsura ng mga Diyos-Diyosan. Ito yon. Yan. Isa yan. Diyos-Diyosan yan. Di wala naman talagang ganyang Diyos eh. Ano pa? Ito. Kana. Yan. Ano pa? Ito. Yan mga Diyos-Diyosan. Ayan, Ayan. Ito pa, Diyos-Diyosan to. Yan, Ayan, Ayan, Diyos-Diyosan yan. Ayan, Diyos-Diyosan pa rin yan. Ayun, daming ahas. Ito pa, ang daming kamay. Ito pa, ito, tindi, daming ulo. Daming mukha. Ayun. Yun. Mayroon ba kayong nakita sa ating simbahan na yung mga larawan na nandiyan sa ating simbahan? So, sino ba yung mga Diyos-Diyosan dyan na binanggit natin? May nabasa tayo. Huwag kayong sasamba ng mga Diyos-Diyosan. Sino ba yon? Mayroong sinabi sa Biblia, sa unang hari 11:3, sila si Molok, Kamos, Astarte. Unang hari, 11:3. 11:3. May 700 asawa si Solomon na puro mga prinsesa at may 300 pa siyang asawang alipin. Ang mga asawa niya ang nagpalayo sa kanya sa Diyos. Nang matanda na siya, nahimok siya ng kanyang mga asawa na sumamba sa ibang mga Diyos. Hindi na naging maganda ang relasyon niya sa Panginoon na kanyang Diyos, di tulad ng ama niyang si David. Sumamba siya kay Astoret, ang diyosa ng mga Sidonyo, at kay Molek, ang kasuklam-suklam na Diyos ng mga Amonita. Kamos. Sa Isaiah 46, bro, dyan do. Sila si Isaiah 46. 46:1. Basahin mo. Ang mga Diyos-Diyosa ng Babylonia na sina Bel at Nebo Bel at Nebo ay nakahiga habang ikinakarga sa mga karwahe na hinihila ng mga asno. Mabibigat sila, karga ng mga pagod na hayop. So mayroon ba tayong San Molok?
mayroon ba tayong San Camos, Astarte? Babae ba ito Astarte? Oh, Okay. bye. Mayroon ba tayong Bill, San Bill at saka San Nibo? Wala naman siguro. So, yung mga Diyos-Diyosan na yan, ito ang sinabi ng mga alagad ng Diyos na huwag niyong sambahin si Bill, Nebo, Molok, Camos, Astarte. At si Dagon naman, sa unang Samuel 5:7, bro. Unang Samuel Kapitulo 5, versikulo 7, nang makita ng mga taga-Asdod ang nangyari, sinabi nila, hindi dapat manatili sa atin ang kahon ng Diyos ng Israel dahil pinarurusahan niya tayo at si Dagon na ating Diyos. Si Dagon na ating Diyos. So para sa kanila, Diyos talaga si Dagon. Pero sa atin, na nakakilala sa tunay na Diyos, si Dagon, Diyos-Diyosan. Yun ang termino natin. Diyos-Diyosan si Dagon. Pero para sa kanila, si Dagon ating Diyos. Dahil hindi naman tunay na Diyos si Dagon, para sa atin, Diyos-Diyosan. Yung sabi pag hindi tunay na truck, anong sabi natin? Trak-trak. Truck. Kung hindi tunay na bahay, Bahay-bahay. bahay-bahay. Kung hindi tunay na laro, Laro-laro. laro lang, yun talaga ang mga termino. So, ngayon, may iba pa sa New Testament talaga, sinabi at nag-remind si Apostol Pablo sa mga Christian. Dahil, pagdating sa panahon ng mga Kristiyanos, nandyan pa rin. Maraming nagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Sino? Dito si Diana. Si Diyos sa Diana, diya sa Gawa. Chapter 19, verse 23 to 35, bro, dyan do. 23, 35. To 35. Nang panahon ding yun, nagkaroon ng malaking kaguluhan sa Efeso dahil ayaw pumayag ng iba na magturo ang mga mananampalataya tungkol sa pamamaraan ni Jesus. May isang platero roon na nagngangalang Demetrius. Gumagawa siya at ang kanyang mga tauhan ng maliliit na templong yari sa pilak na iginaya sa templo ni Artemis na kanilang diyosa. At ito'y pinagkakaitan nila ng malaki. Kaya ipinatawag niya ang kanyang mga manggagawa at ang iba pang mga platero. At sinabi niya sa kanila, mga kaibigan, alam ninyong umaasenso tayo sa ganitong klaseng hanap buhay. Nakita ninyo at narinig ang ginagawa ng taong si Pablo. Sinasabi niya na ang mga Diyos na ginagawa ng tao ay hindi totoong mga Diyos. Marami ang naniwala sa kanya rito sa Efeso at sa buong lalawigan ng Asya. Kaya nanganganib ang ating hanap buhay dahil baka masamain ito ng mga tao. At hindi lang yan, nanganganib din ang templo ng ating dakilang Diyos, ang si Artemis, dahil baka mawala na ito ng saysay. At hindi nakikilalanin ng mga tao ang Diyosa na sinasamba, hindi lang dito sa Asya, kundi maging sa buong mundo. Nang marinig ito ng mga tao, galit na galit sila at nagsigawan. Makapangyarihan si Artemis ng mga taga-Efeso. At ang kaguluhan ay kumalat sa buong lungsod. Hinuli nila ang mga kasama ni Pablo na sina Gaius at Aristarchus na mga taga-Macedonia. Pagkatapos, sama-sama silang nagtakbuhan sa lugar na pinagtitipunan ng mga tao habang kinakaladkad nila ang dalawa. Nais sana ni Pablo na magsalita sa mga tao, pero pinigilan siya ng mga tagasunod ni Jesus. Maging ang ilang mga opisyal ng lalawigan ng Asya na mga kaibigan ni Pablo ay nagpasabi na huwag siyang pumunta sa pinagtitipunan ng mga tao. Lalo pang nagagulo ang mga tao. Iba't iba ang kanilang mga isinisigaw dahil hindi alam ng karamihan kung bakit sila naroon. May isang tao roon na ang pangalan ay Alexander. Itinulak siya ng mga Hudyo sa unahan para magpaliwanag na silang mga Hudyo ay walang kinalaman sa mga ginagawa ni na Pablo. Sininyasan niya ang mga tao na tumahimik. Nang malaman ng mga tao na isa siyang Hudyo, sumigaw silang lahat. Makapangyarihan si Artemis ng mga taga-Efeso. 2 oras nilang isinisigaw ang ganoon. Nang bandang huli, napalungsod. Sinabi niya sa kanila, mga kababayang taga-Efeso, Artemis na makapangyarihan at ng sagradong bato na nahulog mula sa langit. Yun. Narinig ninyo? Grabe ang tiwala nila
sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Maraming mga pilgrimage ang nangyari doon. Yung mga Diyos-Diyosan nila ay parang business na talaga. Diba? Maraming mga pagano na nagpilgrim doon. Yun na ang mga hanap buhay nila. So pagdating ni Pablo, talagang parang ayaw nila na magpunta doon sila. Bakit? Baka matigil ang kanilang hanap buhay. Di ba? Dahil yung mga nagpilgrims galing sa ibang bansa, magpunta doon, magsamba, mag-alay ng mga kanilang mga yung mga gold, yung ano pa. Di ba? So, para sa kanila, ayaw nila na magpunta ang mga taong iyon na parang mahinto ang kanilang pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan. So, ngayon, talagang ang lahat ng mga Kristiyano dapat hindi magsamba ng mga Diyos-Diyosan. Iba pa, dito sa atin, marami talagang mga Diyos-Diyosan. Ito yung mga porsilas niyo, na parang mga, yung mga porsilas ni Brojando. Yung porsilas ni Brojando, ano to? Rosary to. Rosary. Maraming mga Diyos-Diyosan. Yung mga, pangsuot ng kamay ng mga sanggol, Baby. o mga bibi, Diyos-Diyosan yun. Dahil superstitious belief. Mga, patot. Naniniwala sila Naniniwala na may sila. kapangyarihan yun Oo. upang hindi tablan ng usog yung bata. Yung mga bulong-bulong. Alam niyo yung bulong-bulong? Yung mga salita na walang kahulugan mo dyan, Walang kahulugan. walang kahulugan. Yung orasyon sa Bisaya, orasyon, Diyos-Diyosan 'yon. Dahil yung pulong na 'yan, yung salita na 'yan ay hindi ito maintindihan at iba talaga ang paniniwala sa gumawa, yung mga albularyo. At Yun, mga naniniwala Diyos-Diyosan. sila na mga salitang yon ay may taglay na kapangyarihan Oh. mula sa mga espiritu na nasa paligid natin na hindi naman matukoy kung anong uri ng espiritu ang mga yon. Ayun. So, yun lang ang mga nabanggit natin na mga Diyos-Diyosan. Sino? Sila si Moloch, Astaroth, Diana. Wala sila sa ating simbahan. Iba ang nandito. So ngayon, bakit mayroon tayo? Pinahintulutan ba ito sa Biblia? Mayroong pahintulot. Ang larawan ng mga santo mayroong pahintulot. Kaya nga, ang ating Panginoon ay naglikha siya. Sa paglikha lang niya ng tao, ay talagang kumuha siya ng alikabok. Maraming nagawa ngayon ng mga monumento na galing sa clay, yung lupa. Ang nakasabi dyan sa Genesis 2:7, kumuha siya ng alikabok at ginawa niyang tao. Yung porma niya ay tao. Pero hindi pa makagalaw. Hindi pa makagalaw. Dahil, Imahe pa yun. Imagine, monumento lang ng isang tao. O, anong ginawa niya para makagalaw? Hinipan. Di ba? Yung hinipan niya ay nakagalaw na. Nagkaroon Yun ang ng buhay. nakapagbigay buhay sa ginawa niyang kanang tao na katawan. So, siya ang unang gumawa ng isang forma ng monumento. Sa madaling salita, ang Diyos ang unang gumawa ng imahe. Yes, siya ang unang gumawa. Ngayon, ang mga tauhan, ang mga Israelita doon sa Ehipto ay matagal na sila, 430 years na sila ay nagsamba sa mga Diyos-Diyosan doon. Ilang taon? 430 years na alipin sila doon. Hindi na sila nakapagsamba sa tunay na Diyos dahil alipin sila
sa ayaw nila o sa ayaw nila o ano, sa sambahin rin nila. So ngayon, ang ating Panginoon ay nagpagawa ng larawan. Anong pinagawa niya? Larawan ng Diyos-Diyosan? Hindi. Larawan ng mga santo. Ang santo natin dalawa. Mayroong santo na mga taong banal ng kanilang katawan nandyan sa lupa at ang kanilang espiritu ay nandun sa langit. So ngayon, ang ating Panginoon ay nagpagawa din ng santo na yung mga espiritu na mga anghel. Saint Miguel, Saint Michael, Gabriel, yan. So ngayon, dito sa Exodo 25, basahin natin Exodo 25, 17 hanggang 22. 17 Okay. hanggang 22. Okay, Pagawan mo ng takip na purong ginto ang kahon na 45 pulgada ang haba at 27 pulgada ang lapad. Magpagawa ka rin ng 2 gintong kerubin. Ilalagay ito sa 2 dulo ng takip ng kahon. Kailangan nakalukob ang pakpak ng mga kerubin sa ibabaw ng takip para maliliman nila ito. At kailangan magkaharap silang dalawa na nakatingin sa takip. Ilagay mo sa kahon ang malapad na bato na ibinigay ko sa iyo kung saan nakasulat ang mga utos ko. At pagkatapos ay takpan mo ang kahon. Magkikipagkita ako sa iyo roon sa gitna ng 2 kerubin na nasa ibabaw ng kahon. At ibibigay ko sa iyo ang lahat ng utos para sa mamamayan ng Israel. Okay. Alam niyo yung kerubin? Ano ang kerubin para sa inyo? Anghel. So mayroong pinagawa na larawan. Diba? Larawan, ilan? 2. Bakit 2? Bakit 2 ang pinagawa niya? Larawan ng mga kerubin. Dahil nandyan sa taliwal sa gitna. Walang gitna pag isa lang ang ipagawa. Di ba? Hirapan tayo magsalita ng Tagalog. Yung kerubin na ito, mga kerubin na ito, ay may mga mata. Yan. Hindi rin nakakakita. May mga ilong, hindi rin nakakahinga. May mga bibig, hindi rin nakakapagsalita. Yan. May mga kamay, hindi rin nakakahawak. May mga paa, hindi nakakalakad. May mga pakpak, hindi rin naman nakakalipad. Pero it doesn't follow na Diyos-Diyosa na siya. Hindi ito nakabatay sa Salmo, awit 115, yung sinabi nila. Yung awit 115, 4 hanggang 6, Diyos-Diyosan. Pero ito ay hindi. Dahil ang Panginoon ang nagsabi, paggawa kayo, Moses, ng 2 larawan ng kerubin. May tanong ako sa inyo yung 2. Ito ba ay labag sa utos ng Diyos sa Exodo 20, 3 hanggang 5? Yes, tama. Tama. Pero bakit generalize nila? Hanggang ngayon ba ang mga pastor hindi nakaunawa sa Exodo 20, 3 hanggang 5? Sabi ni Eli Soriano, paggawa pa nga lang, bawal na. Absoluto daw. Paggawa pa nga lang, bawal na. Pagsamba pa kaya. Ngayon, dito pala tayo sa paggawa. Nagpagawa ang ating Panginoon, sinong nagkasala? Kung totoong absoluto na hindi talaga magpagawa, bawal talaga ang paggawa ng mga imahen, sino ang unang nagkasala? Ang sabi ni Sino ang unang hindi tumupad sa kaniyang mga utos? Ang sabi ni Soriano, wala kayong pakialam doon. Ang Diyos nagutos doon eh. Siyang nagutos doon, di naman kayo inutusan. Si Moses ang inutusan doon eh. Ngayon, hindi magkasala ang Panginoon dahil siya ang may-ari ng yung mga kautusan. O si Moses, yung nagama, hindi naman ang Panginoon ang nagawa na noon. Di ba? Si Moses. So, nagkasala si Moses? Hindi rin. So, ngayon, sinong nagutos si Moses? Ang sabi ni Soriano, Panginoon. Si Moises hindi nagkasala. Pero pag kayo ang gagawa, magkakasala kayo. Punta tayo dyan. Kung magkasala pa tayo. Punta tayo dyan. Okay.
May ibang teksto, talata, mga kaibigan, dito sa Numeros, chapter 21, verse 8 to 9, hanggang 9. 8 to 9. Okay. Ito sabi, sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng tansong ahas at ilagay ito sa dulo ng isang tukod. Ang sinumang nakagat ng ahas at titingin sa tansong ahas na ito ay hindi mamamatay. Kaya gumawa si Moises ng tansong ahas at inilagay niya ito sa dulo ng isang tukod. At ang mga nakagat ng ahas na tumingin sa tansong ahas ay hindi nga namatay. Yan. Tingnan natin bakit ang Diyos nag-utos kay Moses na maggawa ng larawan ng isang ahas? Bakit? Anong intensyon? Dahil mayroon talagang mga tao na nakagat ng mga ahas, yung mga ahas ba na yung gumagalaw? Venomous snake. Oh yes, oh. Ang sabi diyan, ilagay mo sa isang tukod, no? Para makita sa lahat ng nakagat ng ahas. Anong mangyari kung makita na nila yung pinagawa sa ating Panginoon? Anong mangyari sa kanila? Gumaling. So yung ahas na yan, ito ay hindi Diyos-Diyosan. Ito ay banal na symbol or banal na simbolo. Banal na simbolo. Mayroon ka ba dyan doon na yung kaalam? Yung sa kaalam. Oh, meron. Wait lang ha. Kaalam 16. Buksan ko muna. Oh. Bakit binanggit ko na banal na simbolo? Dahil yun ang... Okay, sige. Basahin mo, Brother John daw. Okay ha, ito lang ha. Ano yan? Size hanggang 7. Wait lang ha. Ipaguba. Ilan. Yes, aabot na dyan. Oh. Ilan, hanapin dahil, kahit ganito, lahat, pag mali talaga ang ating pag-iisip dyan, pwede rin. Ilan muna, hanapin mo muna. Di ba? Di ba dito? Maraming nagdala ng mga Santo Niño. Di ba? Ang Santo Niño larawan ng ating Panginoon. Di ba? Mali ang ilang paniniwala. Nahimo na siyang occultism. Parang doon na pang paswerte, di ba? Anong nangyari? Anong ginawa natin? Pinasira ni Padre Darwin. Kahit larawan pa ito ng mga santo, pag iba na talaga ang iniisip mo, gibain lahat. Okay. Teka lang natin dito. Ano ngayon? Ano yan? Karunungan? Karunungan 16 verse 6 to 7. 16 verse 6 to 7. Okay. Ito. Ito lang ha. Wait lang muna mga kapatid dyan sa live natin. Medyo mahina ang kalaban natin. Okay? Ilang. So, Ilan lang. nagpagawa ang ating Panginoon Ito. og banal na simbolo. Ayan. Okay. Ang sabi dito sa 16 16? 16, 6 to 7. 6 to 7, ito. Sabi ganito, ang maikling pahirap na yan ay isang babala lamang kapag dakay binigyan mo sila ng isang sagisag ng kaligtasan. Ang ahas sa tanso ay isang paalaala sa kanila na hinihingi ng iyong kautusan. Ang sino mang tumingin doon ay naligtas sa kagat ng ahas, ngunit hindi sa bisa ng kanilang nakita, kundi sa kapangyarihan mo, ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Yan. Ang kanilang paniniwala, hindi lang nakabatay sa nakita nilang ahas.
Dahil yung ahas na yan ay simbolo lang. Simbolo lang sa presensya sa ating Panginoon. So dahil nandyan ang presensya sa ating Panginoon, ang taong nakagat ng ahas, gagaling. Yan. So dito sa ating simbahan, Ito. okay, sige. At ipakita yung yung imahe. Kana. Mayroon talaga imahe dalawa. Ayan o. Yan. Nakatingala sila. Di ba? Nagtira pa sila doon sa ibaba, ano? Tumingin sila doon sa ahas. Lalong gumagaling silang lahat. So, pwede pa rin na mayroong larawan. Huwag lang nating ibahin ang ating pag-iisip at paningin sa larawan. Dapat alalahanin natin na mayroon talagang mga banal na espiritu na nandyan sa loob, nandun sa langit. Punta tayo dyan. Okay. Ngayon, sa Ezekiel naman, 2 Chronicas 3, bro, dyan do. 2 Cronica 3. 3 hanggang 10. 3 hanggang 10. 3, anong verse? Verse 9 to 10? 3 to 10. Hanggang 10. 3 to 10. Hmm. Ang mga ito nga ay ang mga tatagang baon na inilagay ni Solomon na ukol sa pagtatayo ng bahay ng Diyos. Bahay ng Diyos, ha? Ang haba sa mga siko ayon sa panukat ng una ay 60 siko at ang luwang ay 20 siko. At ang portiko na nasa harap ng bahay, ang haba niya ay ayon sa luwang ng bahay ay 20 siko at ang taas ay 120. At kanyang binalutan sa loob ng taganas na ginto. At ang lalong malaking bahay ay kanyang kinisamihan ng kahoy na abeto na kanyang ibinalot ng dalisay na ginto at ginawan niya ng mga palma at mga tanikala. At kanyang ginayakan ng bahay ng mga mahalagang bato na pinapagpaganda. At ang ginto ay ginto sa Parvaim. Kanyang binalutan din naman ng ginto ang bahay, ang mga sikang, ang mga pintuan at ang mga panig niyaon at ang mga pinto. At inukita ng mga kerubin sa mga panig niyaon. At kanyang ginawa ang kabanal-banalang bahay. Ang haba niyaon ayon sa luwang ng bahay ay 20 siko at ang luwang niyaon ay 20 siko at kanyang binalutan ng dalisay na ginto na may timbang na 600 talento. At ang bigat ng mga pako ay 50 siklong ginto at kanyang binalot ng ginto ang pinakamataas na silid. At sa kabanal-banalang bahay ay gumawa siya ng 2 kerubin na gawang nilarawan. Yan. Sabi nasa natin, paano natin i-picture out ang narinig natin? Yung templo na pinagawa sa ating Panginoon kay Solomon. Diba? Mayroong nakaukit, maraming nakaukit na mga palmera, larawan ng kerubin. Parang Katoliko. Tingnan niyo yung Katoliko. Sa Kisame. Maraming mga larawan ng mga santo. Di ba? Nakalagay dyan. So, dito, klarong-klaro, sa Ezekiel 41, 17 hanggang 20. Ezekiel 41, 17 hanggang 20. Ang dingding sa itaas ng pinto na papunta sa pinakabanal na lugar ay nababalot din ng mga tabla. Ang buong dingding sa loob ng templo ay napapalimutian ng mga nakaukit na punong palma at mga kerubin na may 2 muka. Yan. Di ba? Tingnan niyo yung ang simbahan ng Iglesia ni Cristo. Mayroon ba silang ganyan? Wala. Anong nasa kanila? Imahe ni Manalo. Imahe ni Manalo. Mayroon tayo dyan, ba? Bawat bahay ng mga membro, talagang may imahe ni Manalo. May imahe ka ba ni Felix Manalo dyan? Ha? May imahe ka ni Felix Manalo dyan? Imahe ni Felix Manalo? Ha? Tingnan ko lang ha. Wala. Wala ka? Wala. So mayroon ako dito? Mayroon ako dito, bro?
Na? Ayun, no? Sa kanilang Pasugo Magazine. Maraming INC na hindi alam yan. Sabi ni Alfie Angeles, maraming INC na hindi alam na mayroon talaga rebulto ni Manalo sila. No. Ano kaya ang nasa isip ni Eduardo Manalo? Parang ano? Di ba? Itanong mo siya kung alam ba niya. Alam ba niyo yung mayroong rebulto si Felix Manalo? Alam na nila. Yan. So, para nila, bawal talaga. Bawal. Bakit gumawa sila na bawal? Bakit gumawa sila ng bawal? Di ba? Si Felix Manalo. So, sila, parang ayaw nila, pero gusto pa rin. Gusto pa rin nila. Ayaw nila, gusto pa rin nila. Si Felix Manalo pa. Si Felix Manalo ay isa bang santo? Hindi. Hindi. Larawan ng tao yan. Hindi larawan ng santo. Okay. So, ngayon, sino ba ang nagbigay ng kaalaman o kaalam? Sino ang nagbigay ng parang yung mga batid, ano yun sa Tagalog, yung batid? Bihasa. Bihasa sa paggawa ng sa arkitekto. Mayroong mga sculptor, maraming mga sculptor na grabe ang kanilang mga arte na naipakita sa mga simbahan. Sino bang nagbigay ng kaalam? Ng karunungan na yun. Ng karunungan. Sino? Ang Panginoon o ang Yawa? Ang demonyo. Ang demonyo. Sino? Sino? Panginoon? Anong ipagawa niya? Larawan ng mga santo? Larawan ng mga Diyos-Diyusan? Mga santo. Pero yung mga Diyos-Diyusan, dili ang Panginoon ang ano yan. Ang tawag dyan, abuso. Dahil inaabuso nila ang Talento naibigay sa ating Panginoon. So tayo, mayroon tayo, pinahintulutan tayo na magawa lang mabuti, pero dahil sabihin natin, may freedom naman tayo, pwede ako magawa ng dalawa, mabuti at saka masama. Pero mali yun. Pinahintulutan tayo paggawa ng mabuti. Abuid lang yung mga gawa ng mga hindi mabuti. Abuid. Hindi to kasama sa freedom na binigay sa ating Panginoon. Basahin natin na Exodo 35, 30 hanggang 35 Jando, kung sino ang nagbigay. Sinabi ni Moises sa mga Israelita, pinili ng Panginoon si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur na mula sa lahi ni Huda. Pinuspos siya ng Espiritu ng Diyos at binigyan ng kaalaman at kakayahan sa anumang gawain, sa paggawa ng magandang bagay na ginto, pilak at tanso, sa paghuhugis ng mamahaling bato, sa paglililok ng kahoy at sa lahat ng klase na gawang kamay. Yan. So lahat ng nakita mo, yung mga larawan, lahat nandun sa templo na nagawa ni Solomon, yung mga arte na yan, ang Panginoon ang nagbigay sa kanila. Maraming mga sculptor doon sa panahon ni Solomon hanggang ngayon. Ngayon, siguro may katanungan kayo. Bro, ang binasa mo bro, Old Testament lang. Kayo, mga Kristiyano kayo, may pahintulot ba ang mga Kristyan na magtinil tayo ng mga larawan? May pahintulot ba ang Panginoon na kayong mga Katoliko ay gumawa ng mga rebulto? Gumawa ng mga rebulto? So, siguro, may katanungan kayo. Sagutin natin. Okay, dito sa ating, before sagutin natin yan, sa panahon ni Kristo ay wala talagang mabasa na ang ating Panginoon ay nagtuturo na ang mga larawan sa templo ay talagang mali. Mayroon ba?
Nagturo ba ang ating Panginoon, "Hoy, kayong lahat ng mga Parisiyo, alisin ninyo lahat ang tanang mga larawan"? Sinabi ba ni Kristo yan? Wala. Hindi. Hindi niya sinabi. Pero anong sinabi niya dito? John verse 2, chapter 2, verse 17. 2:17. Oh, anong mabasa natin? Naalala ng mga tagasunod niya ang nakasulat sa kasulatan. Mapapahamak ako dahil sa pagmamalasakit ko sa bahay ninyo. Oh, grabe mamalasakit, no? Ano bang mamalasakit? Pagmahal sa Bisaya? Pagmamahal. Or devotion in English, no? Grabe ang devotion niya. Pagmahal. So, ano bang nandiyan sa loob? Ano bang devotion niya? Sa loob ng templo. Yung mahal sa ating Panginoon. Yung mga lingding? Hindi. May mga imahe doon nakaupo. Lahat ng nandun sa loob ay mahal niya. Hindi niya sinabi na, alisin ninyo lahat yan. Wala. Hindi niya sabi. Labag ito sa kautusan ng Panginoon. Wala. Anong sabi dyan? Basahin natin. Yun ang ginawa ng mga apostol. Nagsamba sila. Nag-prayer sila doon sa loob, kaharap ng mga santo, kaharap ng mga larawan. Mabasa ba? May babasa? Saan mabasa? Na sila ay nanalangin sila sa harapan ng mga larawan. Nandyan. Gawa 3:1. Isang araw, bandang 3:00 ng hapon, pumunta si Pedro at si Juan sa templo. Oras noon ng pananalangin. Oras noon ng pananalangin. 3:00 ng hapon, nagpunta sila doon. 3 o'clock prayer to. 3 o'clock habit. Prayer. 3 o'clock habit. Di ba? Biblical. Biblical yung yung divine mercy, no? So ngayon, nagpunta sila doon. Nanalangin. I-picture out mo sa loob ng templo, lahat sa kisame, sa dingding, nakaukit ang mga larawan ng mga santo. Kaya sabihin nila, kayo mga Katoliko, nagkasala kayo dahil nanalangin kayo harapan ng mga Diyos-Diyosan. Hindi. Diyos-Diyosan. So kung Diyos-Diyosan, magkasala tayo. Pero ano bang sinabi ni San Pablo? Hebrewano 9:5, bro. Hebreo 9. Tingnan natin. Basahin natin, tingnan natin, alalahanin natin, magkasala ba tayo? Sa ibabaw ng kahon ay may mga kerubin na nagpapahiwatig ng presensya ng Diyos. Presensya ng Diyos. Patuloy. At nilililiman ng mga pakpak nito ang lugar na iyon kung saan ipinapatawad ng Diyos ang mga kasalanan ng tao. Di ba? Ang kasalanan ng mga tao, patawarin. Di ba? Dahil andyan ang kanyang presensya. Pero, ngunit, hindi namin ito mapapaliwanag ng detalyado sa ngayon. Hindi lahat na mga detalye. Kasama yung mga larawan sa mga santo sa New Testament. Hindi na ipaliwanag lahat. Di ba? Sabihin nila, kasama ba yung mga santo? Kasama. Dahil mayroon talagang authority ang ating Panginoon. Saan mabasa, bro? Nandyan sa Matthew chapter 16 verse 19. 16 verse 19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay pahihintulot din sa langit. Yan ang authority sa simbahan. Pinahintulutan ba sa simbahan na magkaroon tayo ng mga larawan ng mga santo? May pahintulot ba? May pahintulot. Yes. Alam na ng Diyos yan. May pahintulot na yan sa langit. Dahil ang Panginoon mo ay nagbigay sa kapangyarihan sa simbahan. Kung ano ang pahintulutan niyo dito sa lupa, may pahintulot na doon sa langit. Yun ang, bakit tayo nagkaroon ng mga larawan? Mayroon tayong mga larawan ng mga santo. And sabi na ni Santiago 2:26, yun alalahin na ta? Basahin na to, bro. Santiago 2:26. Ito. Kung paanong patay ang katawang walang espiritu, patay din ang pananampalataya kung walang mabuting gawa. Yan. Mayroon, di ba? Mayroon tayong pananampalataya.
si Kristo ay pinapako, di ba? Oo na. Yun. Pag wala tayong ginawa na picture o larawan o rebulto, yun ang ating pananampalataya, patay. Wala tayong mabuting ginagawa. Pananampalataya lang, wala tayong ginawa. Ang sabi ni Santiago, patay. So, buhay ang ating pananampalataya dahil mayroon tayong ginawa na nakikita yung mga bata na hindi pa alam nila yung mga... Di ba marunong magbasa? Hindi pa marunong magbasa ng mga letra, pero mayroong image. Mayroon talagang mga visual catechism or visual aid. Pagbabasa, yung E, apple. Ano to? Apple. Di ba? Pero ang paningin nila, ang tiningnan nila, yung prutas. Yung imahen, ang prutas. Pero, hindi pa sila nakabasa sa litra. So, visual catechism. Yung lahat ng mga larawan nandito sa ating simbahan, ito ay nakatulong nakatulong sa ating pananampalataya dahil noong una, sa pagdating sa mga Kristiyano dito sa Pilipinas, marami ditong mga Diyos-Diyosan. Pero na-amiss nila yung dinala ni Magellan. Ano bang dinala niya? Si Raha Humabon. Di ba? Na-amiss nila ang arte, ang magandang arte sa Santo Niño. Parang na-exaporia, yung kanilang mga Diyos-Diyosan noon, parang... Na-exapoera. Exapoera. Walang arte to. Nawala ng silbi. Walang silbi to. Ito ang maganda, di ba? So, sa larawan pa lang, na brainwash na sila. Di ba? So, pupuntang tunay na simbahan, tunay na pananampalataya. So, yon. Makaligtas ba yung larawan? Yes, makaligtas. Makaligtas yung mga larawan. Oh. Tingnan, may istorya doon sa ano. Yung pastor, doon sa pupuntang Cebu, sakay ng barko. Sabi ng pastor, mga kapatid, dapat maniwala tayo sa Biblia dahil ito ay makapagligtas sa atin. Yung isang Katoliko nagdala ng rebulto ni Mary na malaki. Yung malaki. Mayroong storm, yung Bagyo. Lahat sinabi ng kapitan, labas kayo. Malunod na tayo. Labas. Ay, ang pastor, layat pastor, dalang Bible niya, ang nagdala ng rebulto. Layat, iksa na yung rebulto. Oh, sino ang nakaligtas? Ha? Yung may rebulto. Dahil si pastor, nasaan ang kaniyang Biblia? Hindi na nahawakan niya ang Biblia. Dahil, grabe ang kaniyang paglangoy. Oh, ngayon, sabi ng pastor, bro, please bro, hahawak ako dyan sa rebulto mo. Wag na. Oh, wala. Saan bang Biblia mo? Saan Biblia makapagligtas sa'yo? Wala na bro, pahawak bro. Kasi hawak ka na lang. Kasi mabuti naman ako. Di ba? Ngayon, ang tanong, naligtas ba sila? Naligtas. Ligtas sa pastor. Hasta ang CFD. Dahil ito ay lilitaw ito. Bakit? Mayroong hangin sa loob. Parang salbabida ito. Diba? Yun, practical lang. No? Practical lang mga kaibigan. So, yun lang ang aking pagpaliwanag dahil nahirapan ako. At least, na patunayan ko na mayroon tayong kaibahan sa larawan ng mga santo at saka sa larawan ng mga Diyos-Diyosan. Yun. May natutunan ba kayo? Marami? Kung marami, wag na kayo magtanong. Hindi, kailangan tatanong pa. Parang ganito. Okay. Isa to sa ginagamit ni Eli Soriano. Ayan. Isa yan sa ginagamit ni Soriano. Okay. Paano daw yan sagutin? Bakit daw, saan daw dyan ang mukha ni Jesus? Iba-iba. Mayroong isa parang binugbog. Isa naman parang gutom. Isa naman parang busog. Yung isa naman parang inchik. Isa naman parang Pinoy. Parang babae.
Yung isa parang niyog na nilagyan ng mukha. Saan daw dyan ang totoo? Ang sagot dyan, lahat yan totoo. Bakit lahat yan totoo? Pare-pareho. Di naman pare-pareho yung mga mukha niyan. Sabihin nyo, tanungin nyo kung sinong gumuhit niyan. Sino tong ginuhit mo? Ano yung isasagot? Kristo. Kasi siya yung nakakalam ko nung ginuhit niya eh. Halimbawa, pinaguhit ko kayo ng ganito. Ayan. Nakita nyo? Oh, Iba-iba mukha. iba-ibang arte, no? Iba-iba arte. Tanungin mo yung mga gumuhit niyan. Sino yung nasa litrato? Yung isa, ito. Oh. Ito. Kakaibang mukha yan, no? Oh. Oh. Ito, iba rin to. Iba yan. Iba rin to. Talagang iba to. Ito yung original. Oh. Yan tanong. Saan dyan totoo? Lahat yan totoo. Pareho yan. Tanungin mo sinong ginuhit mo? Si Goku. Ganun pa rin yan. So, ang sagot sa ganitong litrato, lahat yan tama. Tanungin mo kung sinong ginuhit niya. Siya ang nakakaalam kung sinong ginuhit niya. Magkaiba ang talento ng tao sa pagguhit. Depende yun sa kanyang talento kung paano niya iguhit. Ang mahalaga, kilala niya kung sino kanyang ginawa ng imahe. Pero meron silang reason, Brother Edgar. Okay. Yung imahe ni San Pedro Calungsod, yun ay imahe ng isang basketball player na si Roland Tubid. Ayan, ayan. Roland Tubid. Ayan ang sinabi nila. Sabi nila, nakaharap kayo dyan, sinasamba nyo yan, di nyo alam ang sinasamba nyo, basketball player. Mali. Bakit? Kasi lahat ng mga Katolikong nakatingin sa litrato, hindi naman si Ronald Tubid ang nasa isip nila. Yeah. Kundi si San Pedro Calungsod na pinipresenta na naturang imahe. Yun, tama. So, ang importante, kahit nagkaiba-iba ang arte dahil magkaiba yung eskultor. Pero isa naman ang Panginoon ang nagbigay ng karunungan. Dito, maraming imahe. Mayroong iba nagsabi na yung larawan yung mga Katoliko artista lang yon. 'Di ba? Yung Jesus. Si Cesar Borgia daw. Artista, totoo. Totoo 'yan. Na mayroong mga nagprenta ng mga larawan ng parang Jesus, pero yung aktor sa isang pelikula na Son of God. Jesus of Nazareth. Kung tingnan ninyo, parang kamukha siya sa ating larawan, sa ating Panginoon. Pero, ang importante, ang nag-represent. Sino ba ang nag-represent sa larawan na yan? Jesus Christ. Jesus Christ. Kahit nakaprint sila ng larawan ng mga parang pelikula, parang aktor, pero sa isip natin, huwag nating isipin na ito ay larawan sa isang aktor. Iisipin natin na ito ay larawan, nag-represent sa Imahe ni ating Kristo. Panginoon. So yun ang sagot natin. Yung iba, mayroong payat, mayroong mataba, mayroong maitim, mayroong maputi. Ibang sagot na yan. Bakit daw ang imahe ng Nazareno itim? Maraming katanungan dyan. No? Tinanong ko na ibig sa AI, itanong sa AI, may sagot. Noong una, dahil maitim siya, dahil nakaranas siya ng sunog. No? Yun ang mga Parang, sabi. Santo Niño doon, yung 1563, talagang sinunog ito ng mga taga-upon. Di ba? Noong 1963. So nakita nila yung alang larawan na regalo kay Magilla to Reyna Juana, nandun sa simbahan, nagpagawa man si Reyna Juana sa isang simbahan na yung nipa, hindi ito simbahan ng mga inaning concrete, nipa pa lang. Ngayon, nagalit talaga ang mga kalaban
sa mga Kristiyanos, yung mga Moro. Nagalit sila, sinunog nila yung simbahan doon sa katedral. So nakita nila yung Santo Niño na maitim na. So, mayroon talagang tradisyon na nagsabi na ito, dahil ito ay sunog, dahil ito ay itim, nakaranas ng sunog. Oh, pero Okay. ang totoo dyan, yung kahoy na ginamit, yun talagang maitim. Yun, pero mayroon talagang nangyari sunog, o siguro mayroon talagang hindi itim na ginamit yung mga kahoy, pero naitim dahil sa kaluma. Maluma na, di ba? Mm. Di ba? Na maraming mga larawan sa ating simbahan, maitim na tingnan, sabihin natin ito ay antique. Ano ba yung sa Tagalog ang antique? Antik. Antique na. Mahal na ito. Dahil antique. Luma tingnan dahil ang tagal na mga taon na nakalipas, hindi naman nila... Sabi nila, Oh. mababasa ba sa Biblia, Santo Niño? Mayroon. Jesus Christ. Si Santo Niño, walang katanungan eh. Ito, Oh. Santo Niño sa Biblia. Santo Niño, Mateo, Lucas 1:35 35. sa Nueva Version International. Ah, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo. Ha? makita. Ayan. Ayan. Oh. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el Santo Niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. ano sa English, bro? Sa English, ito na sinasabi sa English sa Luke 1:35. Ito, yan. Sabi sa English, ito. The angel answered, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you, so the Holy One to be born will be called the Son of God. Hindi. Yung Holy Child, Jesus. Yung Holy Child, yung hinahanap mo? Lord, Ayan. The angel answered, the Holy Spirit will come on you, and God's power will rest upon you. For this reason, the Holy Child will be called the Son of God. Holy Child, Santo Niño. Santo Niño. Kanang kuhan, senior, sa Spanish sa English, Lord. Senior. Senior citizen. Kanang senior citizen, lahi nag-spelling, bro. Actually, isa sa mga historiano, bakit tinatawag na senior, junior dapat. Dapat junior. Pero ang totoo niyan, hindi yan senior na S-E-N-I-O-R. Yan ay senior. Senior, senyorito, senyorita, senyora, senior. Ibig sabihin, Lord, senior. Inye, no? Senior Santo Niño. Ang inay mo na kuhan, senior citizen. N-I-O-R, yan ang senior pero citizen. Pero senior, Lord. Hindi ko alam, ba't Lord. sinabi ni Soriano yun, alam niya magkaiba yung senior sa senior. So, senior Santo Niño, Lord, Ginoo, Lord, Ginoo. Kanya, balaang, bata, senior Santo Niño. Balik mo ito, katong Bisaya, no? Lord, Holy Child yun. Holy Lord, Child. Holy Child. Holy Child Jesus. May nagkasagaran ko na to. Holy Child Jesus. Dili kaya tantong balikwaot. Espanyol. Espanyol, ito. Ito sabi sa Espanyol. Ayan. Así que al Santo Niño Cueva a nacer, lo llamaran Hijo de Dios. Okay. So proceed ta, bro, sa ibang katanungan si bro John. May katanungan ka ba dyan? Naliwanagan kayo. Mabuti nga. Sa procession. Mayroon namang procession. Mayroon procession sa Bible. Basahin mo sa bro, yung Christian procession, mayroon talagang Jewish procession. Mayroon ding Christian procession. Dahil magkaiba ang ating mga larawan sa kanila. Sa Old Testament, iba ang ating larawan dahil ang mga larawan natin, mga larawan ng mga Christian.
mayroon tayong prosesyon, bro. O sino ang unang nagprosesyon? Sino? Colosas 2:15, bro. Colosas 2:15. Magandang balita Biblia, bro, sa English version. Okay, English version sa Good News. Ito. Ayun lang. And on that cross, Christ freed himself from the power of the spiritual rulers and authorities. He made a public spectacle of them by leading them as captives in his victory procession. So mayroon talagang victory procession. Ano ba itong nangyari na bakit mayroong victory procession? Ang ating Panginoon Jesucristo, galing Jerusalem to Calvary, pinasa niya Yung kanyang yung cross. Pasa niya. Ito ay tinatawag na procession, marcha. Nagprosesyon siya sa cross niya patungong Kalbaryo. Siya ang unang nagprosesyon. Kaya nga, tayong mga followers of Christ, mayroon tayong procession of the cross. Di ba? Ngayong Holy Week, biblical yan. Pag-alaala tayo sa victory, sa kadaugan ni Kristo. Ano yun? Yung Pagkapanalo. pagkapanalo ni Kristo sa mga demonyo. Talaga, mga demonyo. So, mayroon tayong Christian procession. Pero sa noong una, sa Old Testament, mayroon bang procession? Mayroon? Nandyan sa Josue. Size, 3 hanggang 7. So Joshua summoned the priest and gave them their instructions. The armed men would lead the procession, followed by 7 priests blowing continually on their trumpets. Nagulantang si Esel ito nung binasa ko to eh. Ayan. Hindi matanggap ni Esel eh. Ba't ko daw binabasa sa ibang version? Ba't dito sa King James Version? Sa ang dating Biblia? Ba't mo hinahanap sa iba? Hinahanap mo sa itang prosesyon. Hindi niya alam na marami talagang, maraming version. Ayan nila ibang version. Mayroon talaga mga dynamic, no? Dynamic equivalence. Dynamic equivalence. So, alam na nila yon. Yung Tyndale version. Yung nakasulat sa Tyndale version. Alam mo yung Tyndale version? Maraming libro na version galing kay William Tyndale na sinunog sa simbahan dahil ito ay talagang maraming kamalian. Maraming mga version ngayon na dumagamit dynamic equivalence. Halimbawa, Revelation chapter 7 verse 10 ng Amplified Bible, ito mababasa. And in a loud voice they cried out saying, Salvation belongs to our God, who is seated on the throne, and to the Lamb. Our salvation is the Trinity's to give, and to God the Trinity we owe our deliverance. Ayan, yung binasa ni Bro Jando. Hindi ito mabasa sa ibang Di ba sa ibang version? Hindi ito mabasa. So, yung The Living Bible. Pag sinabi nila, ay ano yan, peke yan kasi hindi mababasa sa ibang bersyon ng Biblia. Ang idugtong nyo na lang, ito, patunayan nyo peke ito, John chapter 1 verse 1, The Living Bible. Yes. Before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is himself God. Ito ba nasa ibang bersyon to? Wala. Pag sinabing wala, peke ba? Hindi peke, Ngayon, tama yan. Mayroon silang Bro Jando, na mababasa ba sa Biblia? Na litra por litra Biblia. Mayroon naman. Mayroon mabasa. Nasa mabasa. Yun? Nasa naman yun? 2 Timoteo. 2 Timoteo 4:3. 3:16. Ito. At ipakita. The Living Bible. Living Bible. Meron din sa Living Bible. Ito yung nandyan din sa The whole Bible. The whole Bible. Nandyan din sa sa Biblia sa Sambayan ng Pilipino. Sa Sirac. Ito. 24. Nandyan dyan. Ano yan? Ikalawang Timoteo 3:16. 3:16. Ito. The whole Bible. Ito yung nagpabagsak kay Ahmad Barcelon sa debate nila ni Wendell Talibong. Nanap kasi yung word Bible The whole Bible was given to us by inspiration from God, and it's useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It straightens
us out and help us do what is right. But take note, Brother Jared, ha? Ang Bible na tinutukoy dito is only referring to the Old Testament. Amen. Scriptures. Dahil mayroon ng compilation sa Old Testament sa mga dili kana yung mga scriptures, yung 27 books na canon ni Agrippa, mayroon na. Pero mga scroll. Hindi siya Hindi pa siya bahagi ng Bible. Kaya nang sinabi ni Apostol Pablo, the whole Bible is only referring to the Old Testament yan. So, tayong lahat, tayong Katoliko, yan ang gumamit na yung Bible. Si Recius, no? Yung nagpangalan? Yung Biblia, meron din Biblia. Sa ano naman sa, yan? Ikalawang Timoteo 4:3 yata. Timothy 4. Mayroon kayong katanungan dyan? 3. Wala na, dahil malapit ng kainan. Okay, ano yan nakalagay doon, nakalimutan ko lang talata yun. Pag marami kayong mga katanungan, marami kayong matutunan. Kasi, yung tema pero, okay lang, mayroon tayong general open forum, pero dito lang sa topic natin, sabi ni Bro Jando, dapat mayroong open forum pagkatapos ng tema. Kung anong tema, open forum. So ngayon, wala na kayong katanungan sa ating tema. Wala na. Mabuti na. Makapaghinga na ako. Okay, Brother Jando, so maraming salamat sa inyong pakinig sa aking paksa ngayon. Sana mayroon kayong natutunan. At sa lahat ng dyan sa live natin, maraming salamat sa inyong pakinig sa ating tema. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay unsay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.